Grabe si Luka Doncic. Mukhang gusto niyang mabuo agad ang chemistry at samahan ng kanyang mga bagong kakampi bago pa man magsimula ang 2026-27 NBA season. Ayon sa report, iho-host ni Luka ang buong Los Angeles Lakers roster sa Slovenia para sa isang 4-day minicamp ngayong August. Kasama sa kanilang itinerary ang workouts, golf, pamamasyal sa Ljubljana at higit sa lahat team bonding. Malinaw na may gustong gawin si Luka bilang isa sa mga pangunahing leader ng Lakers ngayon. Alam naman natin na malaki ang naging pagbabago sa roster ng Los Angeles at dahil marami ng bagong mukha ang makakasama niya, mahalagang mabuo agad ang kanilang chemistry bago magsimula ang training camp. Kaya imbes na hintayin pa ang regular season, si Luka mismo ang gumawa ng paraan para mas mapalapit agad ang buong grupo, hindi lang bilang magkakampi sa basketball, kundi bilang isang tunay na team. At malaking bagay ito para sa Lakers dahil next season, mas mabigat na ang responsibilidad kay Luka. Wala na si LeBron James sa Los Angeles, kaya mas inaasahan ngayon na si Doncic ang magiging pangunahing mukha at leader ng koponan. At mukhang may dagdag motivation din si Luka. Matapos niyang pangunahan ang NBA sa scoring noong nakaraang season, nagtapos lamang siya sa 4th place sa MVP voting at hindi nakakuha ng kahit isang first place vote. Kaya naman posible na ang 2026-27 season ang maging pagkakataon ni Luka para patunayan na kaya niyang dalhin ang Lakers sa mas mataas na antas. At baka sa pagkakataong ito, hindi lang scoring title ang habulin niya kundi pati ang MVP trophy at higit sa lahat ang NBA championship. Dahil sa bagong roster, bagong chemistry at mas malaking leadership role ni Luka, siguradong ibang klase ang magiging Lakers sa susunod na season. Kaya kayo mga idol, naniniwala ba kayo na ito na ang magiging MVP season ni Luka Doncic lalo na ngayong siya na ang pangunahing leader ng Lakers? Samantala, isa na namang malaking detalye ang lumabas tungkol sa naging desisyon ni LeBron James na iwan ang Los Angeles at sumali sa Philadelphia 76ers. Ayon sa report ni ESPN insider Dave McMenamin, tinalakay ng Los Angeles Clippers ang isang lucrative one-year contract na nagkakahalaga ng mahigit $20 million para kay LeBron, isang deal na magbibigay sana sa kanya ng pagkakataong manatili sa Los Angeles. Pero sa halip na piliin ang mas malaking pera at manatili sa Los Angeles, pinili ni LeBron ang Philadelphia 76ers sa halagang $8 million over 2 years, kabilang ang player option. Kahit nasa $8 million lang sa loob ng 2 taon ang nakuha niyang kontrata sa Sixers, okay lang kay LeBron. Basta ang kapalit nito ay isang garantisadong pagkakataon na maibigay sa kanya ang kanyang pinapangarap na panibagong championship. At para sa marami, ito ang isa sa pinakamalakas na indikasyon na hindi na pera ang pangunahing habol ni LeBron James sa puntong ito ng kanyang career. Ang gusto niya, isang huling championship run. Sa Philadelphia, makakasama niya sina Joel Embiid, Tyrese Maxey at Jaylen Brown. Isang lineup na may tunay na star power at kakayahang makipagsabayan para sa titulo. Samantala, iba naman ang sitwasyon sa Clippers. Na-trade na nila si Kawhi Leonard papuntang Toronto habang kinakaharap din ng franchise ang patuloy na NBA investigation na may kaugnayan sa kanilang dealings kay Leonard. Kaya malinaw kung bakit mas pinili ni LeBron ang Philadelphia kaysa sa isang koponang hindi pa kasing linaw ang championship direction. Sa edad na 41, mukhang hindi na panahon ni LeBron para pumasok sa isang rebuilding o retooling situation. Gusto niya ng koponang handang manalo ngayon at ang 76ers ang nakita niyang pinakamalaking pagkakataon para makuha ang isa pang NBA championship. Kaya ang tanong, tama ba ang naging desisyon ni LeBron na isakripisyo ang malaking pera kapalit ng mas malaking tsansa sa championship? This building is filled with Laker jerseys. James drives, layup, count it, and the foul! Gives it up, and this time James anticipates. LeBron James! Big time! This guy has shown when you shut